Mula po ito kay PHTV. Ang title po nito, Xi Jinping napahiya. Higanting Coast Guard ship ng Japan hinarang ang dalawang barko ng China. Kung hindi ka pa po nakasubscribe sa akin channel, please subscribe para po ma-update ka kapag po naglalabas po tayo ng gantong reaction video. Simulan na po natin to, no? Let's do this. Iniulat na pinasabog umano ng Japanese Coast Guard ang 7 Chinese fishing vessel na nahuli noong nakarang taon at sinabi ng ginawa nilang aksyon ay isa umanong mensahe para sa mga bansang iligal na manghihimasok sa kanilang teritoryo. Ayun na nga. Hindi po kasi basta-basta rin talaga ang Japan po. Napakalakas po ng Japan kung tutuusin, no? Kaya hindi po pwedeng menusin lang ng China tong Japan. Himasok sa kanilang teritoryo. Sinabi sa report na mayroon umanong mahigit sa 20 Chinese fishing vessel ang nahuli ng Japanese Coast Guard sa nakalipas na 5 taon at wala umano silang balak na isauli ito sa mainland China. Agad namang binatikos ng tagapagsalita ng Foreign Ministry ng China na si Mao Ning ang ginawang aksyon ng gobyerno ng Japan at sinabi na wala umanong karapatan ang Tokyo na galawin ang mga fishing vessel ito dahil nag-ooperate sila sa loob ng karagatan ng China. Ayan, no, ayan tayo, no. Kapag po ang China ang gumagawa niyan sa West Philippine Sea ay okay lang sa kanila, no. Parang magiting silang talagang mangharas dyan sa West Philippine Sea. Pero pag ginawa po sa kanila ang kanilang ginagawang pangharas dyan sa West Philippine Sea, ay ayaw po nilang pumayag, no? Ang lagay ba kayo lang? O, kasi po kayo, pasok kayo ng pasok sa teritoryo na may teritoryo. Ayan tuloy. Diba akala nyo kasi hindi kayo papalagan ng Japan? Naku po, na malakas po talaga ang Japan, no? Hindi po basta-basta yung Japan. Ngunit iginit ng Japan ang Senkaku Islands na kilala bilang Diaoyu Islands sa China ay bahagi umano ng kanilang exclusive economic zone. Tama. At ang presensya ng mga Chinese fishing vessels sa lugar ay illegal. Tama. Tipin nyo, no? Ang Japan at ibang bansa talaga, no? Pumapalag po talaga sa China, di ba? Tipin nyo, tayo, pinapasok po talaga tayo ng China, di ba? Lalo po dyan sa Baho de Masinloc at yung kailan lang po, no? Talaga pong lumapit po ang Chinese Coast Guard doon po sa BRP Sierra Madre. Nai-easy po talaga rin natin yun, no? Paano na lang po pala kung pumapalag din po ang Pilipinas tulad ng ginagawa ng mga bansang ito, tulad ng Japan, Vietnam at kung ano-anong bansa pa po, lalong-lalo na po ang Taiwan, no? Talaga pong siguro talagang manggagalaiti po talaga tong China, no? Pero po tayo po kasi talaga lalaban po talaga tayo sa international law, sa legal po talaga, no? Hindi po inuutos ng ating Pangulong Bongbong Marcos na na lumaban ng pisikalan diyan sa China. Maximum tolerance pa rin po talaga. Yun po talaga ang utos ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Iniulat ito matapos agresibong nilapitan ng isang Chinese naval helicopter, isang Japanese research vessel sa loob mismo na exclusive economic zone ng Japan sa East China Sea noong nakaraang linggo. Di sila umubre, no? Sinabi ng Japanese government sa gobyerno ng komunistang bansa sa pamamagitan ng isang diplomatic channel, ang insidente ito ay nakakabahala umano at dapat tigilan ng Beijing ang anumang magkahalintulad na aksyon sa hinaharap. Tama. Alam nyo ba na ang conviction rate sa Japan ay 90%? Ibig sabihin lang po nun, no, pag pumasok ka po sa Japan at ikaw po ay isang foreign national o turista o hindi ka Hapon, no? At gumawa ka ng krimen doon o kahit anong violation doon, 90% po on conviction. Ibig sabihin po ng 90% on conviction, 90% po nun na mahuhuli ka o makukulong ka. Ganun po kahigpit sa Japan. Paano pa kaya tong sa easy po nila? Ganun po talaga sila. Maganda po sa Japan kung sa maganda po talaga. At maganda talaga lahat ng tanawin dyan kung pupunta kayo bilang turista. Pero kailangan nyo po talagang respetuhin po ang kanilang kultura. Lalong-lalo na po ang kanilang mga infrastructure. Ganun po sa Japan. Kasi po pag po kayo ay sumuway doon at marami pong CCTV talaga doon sa Japan at nakita talagang nahuli ka na may ginawa kang mali, talaga pong swak ka sa kulungan po talaga nila. 90% po ang conviction sa Japan. Ganun po sila kahigpit doon. Kaya po ganito po rin sila, no, sa kanilang EEZ na talaga pong pinapalagan po talaga nila ang China.
lumipad sa likuran ng Yokomaru ng Fisheries Research and Education Agency ng Japan ang Chinese helicopter at sa isang punto ay lumapit ng humigit kumulang 200 metro mula sa nasabing vessel at nangyari ito sa hilagang kanluran ng Okinawa at pagkatapos ay lumipad ito palayo. Ang Japanese vessel ay nagsagawa ng mga pagsusuri sa loob ng exclusive economic zone ng nasabing bansa na nag-extend ng 370 kilometro mula sa coastline ng Japan na kung saan nangyari ang insidente. Yapit lang, no? Dahil sa pangyayaring ito, isinasaalang-alang ngayon ng Japan na i-relax ang mga requirements sa paggamit ng armas laban sa mga aircraft na lumalabag sa airspace ng bansa. Ayun Sa na nga. gitna ng mga katanungan kung paano re-responde ang Tokyo sa isang iligal na panghihimasok. Ang Japanese government ay kasalukuyang pinahihintulutan lamang sa ilalim ng kanilang batas na magsagawa ng mga kinakailangang hakbang o ang paggamit ng armas para sa self-defense o emergency evacuation. Ngunit ngayon ay plano nila itong i-expand upang matiyak ang air traffic safety sa bansa. Ayun na nga, no? Kumbaga talagang, kumbaga self-defense lang, no? Ang iaano ng Japan, pero ngayon po ay, kumbaga, palalawigin po nila yung ano nila na yun. Pwede po talagang ano yan. Kumbaga, halimbawa sasakupin talaga sila ng China, no? Kumbaga mangpoprovoke yung China. Baka po gawin po nila na gumamit na po sila ng armas diyan, no? Hindi lang po water cannon, no? Ganun po yung ng Japan ngayon. Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat na sinabi umano ni isang Chinese Admiral ng People's Liberation Army Navy na hindi umano tatagal ng isang araw ang Pilipinas kung sasalakay ito ng Chinese military at sinabi na mahina umano ang Armed Forces of the Philippines. Wow ha, grabe. Ayan na naman sila no, puro na lang sila ganyan no. Kahit po yung sa Taiwan, 'di ba? Simulation pa sila na kung paano nila kukuyugin ng o kukubkubin ng Taiwan, pero hindi pa rin nila magera. Ang lakas talaga nito no, mambuli sa kamang sindak po talaga ng China. Puro laway lang po no. Pero wag po kayong masisindak diyan at wag po kayong maniniwala. Kasi po unang-una lang po no, ang ating mga musang na lang po pantapat natin sa kanila. Lalo kung talagang hand-to-hand combat yan ay hindi po sila mananalo. Isa po sa elite forces ang ating mga musang. Tandaan nyo yan, no? Wag po kayong maaalog dito sa sinasabi nila na yan, no? Hindi porke po maliit po ang bansang Pilipinas ay ganoon na po tayo kahina. Naku po, marami pong training po ang ating mga militar. Hindi po basta-basta po ang ating mga mga armed forces natin. Tatagal ng isang araw ang Pilipinas kung sasalakay ito ng Chinese military at sinabi na mahina umano ang Armed Forces of the Philippines. Sinabi ng commander ng Chinese Navy na si Admiral Liu Chipin na wala umanong kakayahan ang Philippine military na ipagtanggol ang teritoryo ng Pilipinas at hindi umano pagpapawisan ang Chinese military kung aatakihin ito ang bansa. Yun naman pala bakit hindi nyo sinisimula ng gera? Diba? Hindi nyo sakupin. Puro lang kayo ganyan Lahat na lang Vietnam, Indonesia, Malaysia, sinabihan nyo ng ganyan Diba? Pero anong nangyari? Ni isang bansa ay wala kayong ginera. Lalo po ang Taiwan ngayon, wala pa rin. 'Di ba? Puro lang kayo boka, puro kayo laway, no. Kung talagang gusto niyo talagang masubukan, subukan niyo na. Mag-start na kayo ng gera, ganun lang naman 'yun Para magkaalaman. Hindi yung puro hindi niyo pa man nararanasan na kalabanin yung bansa na 'yon, sinasabi niyo na isang araw lang na mahina, hindi kayang depensahan ng Armed Forces of the Philippines, ang Pilipinas. Hindi nyo pa nasusubukan samantalang kayo, puro lang kayo drill, puro lang kayo training, wala talaga kayong experience sa gera o sa kahit anong combat. Samantalang ang Philippine Coast Guard namin, Philippine Military ay talagang may experience dahil unang-una po sa Mindanao lang, batak na batak po ang mga military ng Pilipinas. No? Kaya hindi nyo po pwedeng sabihin na isang araw lang
ay makukubkub yun na o masasakop yun ng Pilipinas at sinasabi nyo na walang kakayahan ng Philippine military na pagtanggol ng Pilipinas. Maling-mali yun. Kumbaga, puro lang kayo boka, puro lang laway ang ginagawa nyo. Sinabi niya na limitado lang ang kakayahan at pwersa ng Armed Forces of the Philippines at mahihirapan itong depensahan ang buong Pilipinas kumpara sa Chinese military na kung saan mayroong mahigit sa 2 milyong aktibong personnel. Aktibong personnel nga, puro drill lang naman kayo. Wala kayong experience, mangangatog kayo pag isang gera na talaga. Yun nga lang nagpadala rito ang missile launcher, malaking missile launcher ang US sa sa Palawan, naalog kayo eh. 'Di ba? Galit na galit ang China, 'di ba? Galit na galit ang China sa US noon kasi nga ba't nagpadala daw ng ganun? Ba't nagpadala ng ganung missile launcher ang US sa Pilipinas, 'di ba? Oh. Siyempre nga naman magpapalakas talaga ang Pilipinas. Sabi nyo nga, 'di ba, mahina? Eh di magpapalakas ngayon ang sandatahang lakas ng Pilipinas. Paghahandaan kayo ngayon. Oh. Subukan nyo kasi, hindi yung puro laway-laway lang, 'di ba? Ganun lang 'yun eh. Magkakaalaman. Itinatag niya na handa umano ang People's Liberation Army Navy na magsagawa ng aksyon kung ipag-uutos ito ng kanilang presidente na si Xi Jinping at hindi sila magdadalawang isip na gumamit ng isang malakas na pwersa upang mapasuko kaagad ang gobyerno ng Pilipinas. Hindi, subukan nyo nga. Puro na lang ganyan. Puro pagbabanta, pagninindak, pangmawater cannon. Diba? Pangbubuli, pangaharas sa West Philippine Sea. Lahat po ng bansa, halos na nakapalibot dyan sa West Philippine Sea. Hindi lang Pilipinas, ginaganyan ng China. Pero hanggang ngayon ni isang bansa na yan, ay wala po silang ginera. Puro bunganga lang, puro lang ganyan. Cold War ang dating dyan, ganun po yung ibig sabihin niya, puro propaganda lang. Ganyan lang po ang China. Wala po silang ginagawa talaga. Kumbaga, mag-flex lang sila na kami yung pinakamalakas, kami yung ganito. Pero wala, hindi naman sila sumusugod. Ngunit duda naman ang mga eksperto sa sinabi ng Chinese Admiral dahil alam umano ni President Xi Jinping na mahihirapan ang kanilang bansa dahil sa Defense Treaty sa pagitan ng Estados Unidos at Pilipinas. Ayun na lang eh. Yun na lang po talaga, sa Defense Treaty ng Pilipinas at ng US po, wala talaga, hindi talaga basta-basta mag-uutos yang si Xi Jinping na sumugod sa kahit anong bansang kaalyado ng US. Nangingilag po sila sa US. Alam na alam po nila ang kalalagyan nila kapag nagsimula sila ng gera. Matatapos ang karir ni Xi Jinping. Real talk po yan, matatapos po talaga siya. Siyempre po, hindi niya po isa sa alang-alang yun. Mag-iisip po ng mabuti si Xi Jinping. Kaya po, lahat pong ito ay propaganda lang yan at lahat po yan ay paninindak lang. Huwag po tayong maniniwala. Huwag po kayong maaalog dyan sa banta na yan ng China. Naniniwala naman ang ilang mga analista na malabong magdeklara ng gera si Chinese President Xi Jinping sa South China Sea o Taiwan Strait dahil alam umano na nasabing Chinese leader na handa ang Estados Unidos at Europa na protektahan ang mga kaalyado nito sa rehiyon. Correct. Iniulat ito matapos sinabi ni Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros na dapat umanong magkaroon ng kapangyarihan ang United Nations General Assembly na pagsabihan ang China na mag-behave. Isipin nyo, European Union at US, tapos Allied Nation, tapos sa Indo-Pacific, magkakampi po tayong lahat. Wala pong kakampi ang China. Kung may kakampi man po ang China, ay Russia. Pero sa tingin ko po talaga, hindi po talaga makikialam ang Russia between sa nangyayari po dito sa Indo-Pacific kasi po may sarili po silang gerang inaatupag between Ukraine. Diba? Real talk lang po yan, hindi po. Although kaalyado talaga rin nila ang China, pero hindi po. Kumbaga po nasa crisis pa rin po talaga rin ang Russia dahil nga po may gera sila ng Ukraine. Hindi po sila mag-e-effort talaga na tumulong pa sa China. Naglabas ng pahayag si Senator Hontiveros matapos siyang maghain ng isang resolusyon na nag-uudyok sa gobyerno ng Pilipinas na himukin
ang United Nations General Assembly na pagsabihan ang komunistang bansa tungkol sa mga ginagawa nitong agresyon laban sa mga Pinoy na mangingisda sa West Philippine Sea. Tama. Ipinaliwanag ng senadora na habang ang isang resolusyon ng UNGA ay hindi legally binding, ito ay magkakaroon pa rin ng isang mabigat at malakas na political impact dahil ipapakita nito ang paninindigan ng international community. Dapat lang. Sinabi niya na isang resolusyon ng UNGA ay may potensyal na hubugin at improve ang mga international na pamantayan, magbibigay ng impluensya sa pambansang polisiya at magiging gabay ng iba pang mga organisasyon na nasa ilalim ng United Nations. Well, alam naman po ng United Nations ng lahat eh. Lahat po may ebidensya po yan. Kahit nga po yung mga international media, di ba po, nakaranas po ng pangmawatalikanon ng China dyan sa West Philippine Sea. Talaga pong hindi po tayo pababayaan ng United Nations, no. Lahat-lahat na po yan, no, sa European Union, sa US, lahat po nakasuporta po sa atin. At hindi lang po sa bansa natin, syempre sa Taiwan din at sa kung anong bansa dyan sa Indo-Pacific, nakasuporta po ang US at ang European Union. Kasi nga po, kita po nila at alam po nilang lahat na ang China po talaga ang nagsisimula po ng gulo dyan sa West Philippine Sea. Hindi na po kailangan pong reviewin pa yan o kailangan pang imbestigahan kasi po talagang kalat na po sa social media ang mga ginagawa pong pangbubuli po ng China dyan sa West Philippine Sea. Grabe. Ayun lang po, no, ating pong nagawa ng reaction video. Ngayon po ang video po ni PHTV. Kung ano pong sa loobin nyo, ilagay nyo na lang po sa comment section. Mag-comment na lang po kayo. Mag-comment kayo ng mga gusto nyo sabihin sa napanood nyo sa sinabi po ng China na isang araw lang daw po, no, na kayang-kaya po nilang talunin po tayo sa gera at talaga pong napakahina daw po natin. At sa ano pa bang issue rito ng China, no, sa Japan, no, talagang yung Japan po ay talaga pong niyari po talaga yung China, no, talagang hindi nila pinagbigyan dahil pumasok nga po sa EEZ nila. Until next time po, no, kung di ka pa subscribe sa akin, please subscribe para ma-update ka kapag po naglalabas po tayo ng ganitong reaction video. Ingat po kayo lahat. God bless and peace out. Bye.